depende kung maayaw na, di paalam na ng maayos. Gusto mo nang umuwi ng probinsya. Pero yun mo, baliktad dito, ikaw yung ayaw ha. Ang mga player kasi sila yung tinitrade. Ikaw hanggang kailan mo gusto dito ka? Oo, hanggang kailan gusto mo, laban. Pero depende ito sa Diyos ng bahala mo. Pag siya lang may alam ito. Karaniwan sa PBA players ang matrade o hindi ma-renew ang kontrata. O ang coach naman ay matanggal pagkatapos ng ilang losing seasons. Kahit mga superstar ay may chance na malipat sa ibang team sa oras na hindi nila inaasahan. Pero kung walang ligtas ang mga player o coach, walang tatalo sa job security ng mga utility staff. Wala sa kalingkingan ang sweldo ng mga ballboy kumpara sa mga max salary players. Pero kaunti lang ang pwede mong tawaging mga institusyon sa PBA tulad ng mga staff behind the scenes. Isa na dito si Manuel Vilbar ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Kilalanin natin si Vilbar o mas kilala bilang Maning o Ningma sa episode na to ng Real MVPs. Ningma Vilbar, Pride of Cebu. Para sa isang team na sanay makipag-trade at hindi nag-atubiling pakawalan ang long-time face of the franchise na si James Yap para kay Paul Lee sa Rain or Shine noong 2016, marunong ang Magnolia mag-alaga ng kanilang mga support staff tulad ni Maning na 2 dekada nang nagtatrabaho sa koponan. Sa amin kasi talagang mahalin mo trabaho mo para hindi ka man. Yung mga player naman, pag na-trade sila, minsan nasasaktan din kami kasi mga player na mababait din kasi. Pero that's life eh, yun talaga minsan nawawala sila, nag-trade sila. So sa amin naman, sa awa ng Diyos, dito lang, trabaho lang, work. Sa pagmamahal niya sa kanyang trabaho ay lahat ng klase na ng roles ang ginagampanan ni Maning. Kahit pagko-coach. Kada balik sa depensa ng Hot Shots after ng isang offensive play ay maririnig mo mula sa bench ang malakas na boses ni Maning na laging may paalala sa mga players. Hindi, sa akin naman para pang pagising lang sa mga player din eh. Minsan nadadala din ako eh. Sisigaw ako, stay low, defense. Yung para mabuhayan din ng mga player kasi gusto ko naman manalo kasi sayang yung bonus din namin eh. Nakasalalay din sa amin yun eh. Kung may alam si Maning tungkol sa pag-stay low, ay ito'y dahil natuto siya kung paano gawin ang proper defensive stance sa ibang sport, ang boxing. Sa mga hindi nakakaalam, dating champion boxer si Maning sa amateur division. Noong mid-1980s, ang Pride of Basak, Cebu ay nag-train sa isang gym sa likod ng Cebu Coliseum at parte siya ng 13-man stable na kinabibilangan ng future world champion boxer na si Jerry Peñalosa. Bago pa maging 2-division title holder si Peñalosa, ay nakatikim na ng panalo si Maning bilang light flyweight champion ng Amateur Boxing Association of Cebu o ABAC. Sa 13 kami, ako lang nag-champion, ako lang lumusot sa final doon sa Cebu. Kasabay mo si Jerry? Jerry, kami stable namin yan, stable ko yan. Kami naging minsan nag-sparring kami dati niyan. Same weight kayo? Hindi naman. Siya dati pinweight, ako light fly na ako. Mas mabigat ka ako. Mabigat ako konti doon sa kanya dati. Sa pamamalakad ni promoter Rocky Salud, nagdesisyon si Maning na maging pro ng maaga at pumunta sa Manila sa abiso ng kanyang pinsan. Lalaban na sana si Maning under a new promoter in Jesse Abrea, pero biglang nahinto ang karir niya pagkatapos malaman na may problema ang promoter sa Games and Amusements Board. Napadpad si Maning sa LM Gym sa Mandaluyong kung saan dati nag-ensayo ang isang batang Manny Pacquiao. Patuloy sa pagpapakondisyon kalaban ng sparring partners, nag-tryout si Maning para sa isang Japanese promoter na mukhang nagustuhan ng kanya nakita at bibigyan na sana ng pagkakataon na lumaban siya ulit. Pero pinigilan si Maning ng kanyang pinsan na nagsabi na wag niyang iiwan si Abrea, kahit pinilit ni Maning na wala naman siyang kontrata sa local promoter. Dahil sa kaguluhang ito ay hindi na na-revive ang karir ni Maning. Wala, hindi ako natuloy kasi pinigilan na ako ng pinsan kasi first time pupunta ang Manila eh. Kasi Cebu ko lang lagi. Cebu. Medyo ignorante pa ako dito dati sa Manila. Patuloy na nakipagsapalaran si Maning sa Manila at nakakita ng trabaho sa construction, kung saan din siya nakahanap ng koneksyon sa basketball.
All around din, minsan nag-hokay, tapos na most outstanding employee ako. Talaga? Nag-helper electrician, pintor. Helper, electrician, Oh, electrician. painter. Pinter, oh. All around nga talaga, no? Oo, wala. Kapit patalim na lang ako doon dati, boss. Kasi walang, yun nga. Walang eh. Habang tumitira sa opisina ng kanyang boss na katabi ang Cuneta Astrodome, nabigyan ng pagkakataon na manood ng PBA Games si Manning sa Pasay venue. Isang kaibigan ni Manning ay may koneksyon sa Barangay Ginebra at pinakilala siya sa ilan sa mga players. Ito na ang naging tulay para makapasok si Manning sa PBA bilang part-time na masahista ng Gin Kings noong early 1990s. Sa sobrang nagustuhan siya ng mga players ay inalok siya ni Elmer Lago ng trabaho sa US para ipagmaneho ang kanyang nanay. Pero mas pinili ni Manning ang basketball. Mula noon ay pinanindigan na ni Manning ang pagiging utility staff. Palipat-lipat sa iba't ibang teams gaya ng PBA All-Star Legends na bumabiyahe sa mga probinsya noong late 1990s at sa Magnolia naman sa dating PBL under kay Coach Coy Banal. Pagkatapos nito ay nahanap na ni Manning ang kanyang kasalukuyang tirahan, ang Pure Foods franchise noong mid-2000s under kay Coach Ryan Gregorio. Bilang all-around support staff, si Manning ay nagiging masahista at taper sa practices at referee sa mga scrimmage. Siya rin ay tagapasa ng bola sa kanilang mga shooters, kabilang si Paul Lee. Wala, early bird dito. Si Paul, laging maaga yun. Kasi Paul Lee. Kasi mag-shooting yun. Ikaw nagpapasa? Ako nagpapasa kasi gusto niya quick pass, cheese pass gusto niya. Ayaw niya yung lam niya. Gusto niya cheese pass talaga. Kaya man, sa ako na, ang akin naman, na nakokondisyon din ako doon. Kasi, pawis. Takbo ako. Talagang, maaga din ako matulog para kondisyon din ako. Iwas mo na doon sa inom-inom. Laylo mo na. Saksi si head coach Chito Victolero sa mga kontribusyon ni Manning sa team. Si Manning, laking tulong yan sa team. I mean, talagang dedicated siya, committed ba. So, lahat ng players, talagang malaking tulong siya. Hindi lang yan nagtitape, nagmamasahe pa yan, nagbibigay ng bola, tapos nag-cheer, nagko-coach pa. Malaking role nila kasi dito eh. Actually, di lang naman si Manning, lahat naman ang support staff namin, laki ng role nila. Kung bakit ganito din yung team namin, kung bakit din successful in the last few seasons or the last seasons na nandito din ako, because of them also. Sila yung talagang tumutulong sa amin. Meron yung mga players na naman, masakit sa katawan, nandun sila. So, malaking tulong yung mga yan. So, kung ano yung laki ng contribution sa player, ganun din sila. At nakikita na ni Manning ang mga bunga ng kanyang mga pinaghihirapan. Napapagtaguyod niya ang kanyang pamilya at nakakapadala siya ng pera sa kanyang mga magulang sa Cebu. Nakabili pa siya ng bahay at lupa sa Leyte at isang maliit na lote sa Cebu. Ngayon nakatira sa isang apartment sa Taguig na e-enjoy ni Manning ang kanyang oras kasama ang pamilya, ang kanyang asawa na si Arlene at ang kanilang 2 anak. May negosyo na din si Manning bilang isang dog breeder. Sa tulong ni former hotshot Rodney Brondial, nasimulan ni Manning ang side hustle nang bigyan siya ni Rodney ng isa sa kanyang mga French Bulldog. Pinaghatian ni Manning at Rodney ang kanilang kita sa unang puppy at hinayaan na ni Rodney si Manning na kunin ang buong kita sa mga susunod na batch. Pero kahit may libangan at extra income na siya, wala pa ring makakatalo sa saya at job security na dulot ng pagiging all-around staff para sa Magnolia. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, still fighting lang. I love my work. Forever ka na dito sa Hindi ko alam mo, sana bigyan tayo ng lakas sa Panginoon. Ang mindset ko, bigla na ng lakas depende kung ayaw na, di paalam na maayos. Gusto mo ng uwi ng probinsya. Pero baliktad dito, ikaw yung ayaw. Ang mga player kasi, sila yung tinitrade.
Ikaw, hanggang kailan mo gusto dito ka? Oh, hanggang kailan gusto mo, laban. So, depende ito sa Diyos ng bahala ko. Pag ano, siya lang may alam ito. Bigyan lang tayo ng lakas. Lakas ko lagi sa pangatawan natin. Kaya anytime, go hard naman eh. No? Ayun. Laban naman tayo, kahit saan tayo ibabala.